Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Ako po ang inyong kaibigang si Clara at muli tayong magsasama rito sa Kilig at Luha. Minsan, ang pag-uwi natin ay hindi pala para sa kapayapaan, kundi para harapin ang mga sugat na matagal na nating tinakbuhan. Ano ang gagawang mo kung ang inaakala mong tahanan ay tinitirhan na ng mga estranghero? Paano kung ang pusong pagod na sa sakit ay muling hamunin ng isang pagkakataong hindi mo inaasahan? Sabay-sabay nating buksan ang pintuan ng isang kwentong magtuturo sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa mga pusong piniling magmahal sa gitna ng unos. Mga squatter, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bastusin ang bahay ng mga magulang ko? Lumayas kayo ngayon din! Ang sigaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyago. Tila ba sapat na yon para gisingin ang mga multo ng nakaraan? Nanginginig ang kanyang kamay habang itinuturo ang pintuan. Humahabol siya sa hininga at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang martilyo na bumabaon sa kanyang dibdib. Sa harap niya, isang babaeng may simpleng suot na duster, si Luna, ang nakatayo. Nanlaki ang mga mata nito. Hawak ang isang sandok na tila ba yun ang tanging panangga niya. Sa likuran ni Luna, dalawang bata ang nanginginig sa takot. Nakakapit sa laylayan ng kanyang palda. Sino kayo? Paano kayo nakapasok dito? Umatras si Luna, pero hindi niya binitawan ang mga bata. Sir, sandali lang po. Magpapaliwanag ako. Ako po si Luna. Wala akong pakialam kung sino ka. This is my house. Akinan ang bahay na to. At hindi ako gumastos ng malaki para lang gawin itong tambayan ng mga kung sino-sino. Mabilis na kinuha ni Rafael ang isang lumang bag na nakapatong sa silya. Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang pinto at buong lakas na inihagis ang bag sa labas, diretso sa putikan ng bakuran na nababalot pa ng suong mo. Umalis na kayo. Ngayon na. Napasinghap si Luna. Parang tumigil ang mundo ni Rafael nang makita ang luhang pumatak sa pisngi ng babae, pero mabilis niyang iwinaksi ang awa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pananakit ng kanyang dibdib. Ang tagaytay na inaakala niyang magbibigay sa kanya ng katahimikan ay tila isinusuka siya. Malamig ang sungmu na pumapasok sa loob ng bahay. Ang amoy ng mainit na kape na nalanghap niya kanina pagpasok. Ang kape na akala niya ay para sa kanya, ay amoy ng pagtataksil para sa kanya. Sir, ang mga bata, kahit sila lang pumuna, garalgal ang boses ni Luna. I don't care. Lumabas kayo. Habang nagmamadaling lumabas si Luna, kasama ang mga bata, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng kanyang suot na cardigan. Isang maliit na bagay na kumikinang sa sahig. Yumuko si Rafael at pinulot ito. Nanigas siya. Isang gintong singsing. Kilala niya ang disenyong iyon. Iyon ang singsing na hindi kailanman hinubad ng kanyang ina hanggang sa huling hininga nito. Magnanakaw ka rin pala. Hinarap ni Rafael ang pintuan para habulin si Luna, pero ang mundong ginagalawan niya ay biglang umikot. Ang dilim ay mabilis na lumamon sa kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang malakas na pagbagsak ng sarili niyang katawan sa sahig at ang tinig ng isang bata na tumatawag sa kanya. Tito! Tito! Masakit. Ang bawat paghinga ni Rafael ay parang paglunok ng mga bubog. Ang unang naramdaman niya pagdilat ng kanyang mga mata ay ang pamilyar na amoy ng lana at menthol. Nakahiga siya sa sofa at ang suong mu sa labas ay tila mas lalong kumapal, bumabalot sa buong bahay. Gising ka na pala, Rafael. Akala ko ba ay matalino ka? Bakit pati ang sarili mong katawan hindi mo kaya alagaan? Ang boses na yon ay hindi kay Luna. Iyon ay kay Aling Chona, ang matagal ng kapitbahay ng kanyang mga magulang. Nakatayo ito sa paanan ng sofa, nakapamewang at bakas, ang galit sa muka. Nasaan? Nasaan sila?
Mahinang tanong ni Rafael. Ang tinutukoy niya ay ang babaeng itinaboy niya sa putikan. Nasa labas. Sa silong ng dampa ko sila natulog kagabi dahil pinalayas mo sila na parang mga aso. Rafael, ano bang pumasok sa utak mo? Akala ko ba ay nag-aral ka sa Maynila para maging disente? Bakit parang nakalimutan mo na ang salitang hiya? Gusto ni Rafael na sumagot, pero ang bigat ng kanyang dibdib ay tila pumipigil sa kanya. Hinawakan niya ang gintong singsing na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Magnanakaw siya, Aling Chona. Ang singsing ni Mama. Nasa kanya. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Aling Chona. Pero walang saya rito. Punong-puno iyon ng pangungutya. Singsing. Rafael, ibinigay yan ng nanay mo kay Luna bago siya bawian ng buhay. Dahil si Luna ang nagpuyat, si Luna ang nagpunas ng katawan ng nanay mo, at si Luna ang humawak sa kamay niya habang ikaw ay abala sa pagpapayaman sa Maynila. Tumigil ang mundo ni Rafael, parang may kung anong malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Ano? Hindi mo alam, di ba? Dahil ni isang tawag, hindi mo ginawa nung mga huling buwan nila. Si Luna ang naging anak nila noong tinalikuran mo sila para sa karir mo. Iyong kape na naamoy mo kanina, iyon ang paboritong kape ng tatay mo na tanging si Luna lang ang nakakaalam kung paano timplahin ng tama. Dahan-dahang bumangon si Rafael, nanghihina ang kanyang tuhod. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, napansin niya ang mga guhit sa lumang sango, mahahaba at malalalim na gasgas. Ngayon lang niya na-realize kung ano iyon, mga bakas ng gulong ng wheelchair ng kanyang ina na itinutulak ni Luna araw-araw. Bawat gasgas sa sahig ay tila isang latay sa kanyang konsensya. Binuksan ni Rafael ang isang lumang ngangkew sa tabi ng lababo, naghahanap ng tubig. Pero sa halip na baso, isang tumpok ng mga papel ang nakita niya, mga resibo ng gamot, mga bayad sa ospital, at isang kulay asul na sobre. Nakalagay sa itaas ng sobre ang pangalang Victor Salazar. Isang malaking halaga ang nakasulat sa loob. Isang utang na hindi niya alam na kinuha ng kanyang ama. Bakit may utang sila kay Victor? Tanong niya sa sarili. Ang pangalang Victor Salazar ay kilala sa Tagaytay bilang isang taong mapagsamantala. Sinubukan ni Rafael na tumayo ng tuwid. Kailangan niyang hanapin si Luna. Kailangan niyang bawiin ang mga sinabi niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa bigat ng utang na loob na ngayon lang niya natuklasan. Pero paghakbang niya sa pinto, ang suong mo ay tila naging isang pader. Ang kanyang puso ay muling nagbigay ng isang matinding serye ng tibok, mabilis, hindi pantay, at tila sumasabog. Napapahawak siya sa hamba ng pinto. Ang paningin niya ay muling lumabo. Sa malayo, nakita niya ang isang figura na naglalakad sa gitna ng sungmo, bit-bit ang isang lumang bag. Luna? Bulong niya, pero walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Bago pa man siya makahakbang palabas, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang muling narinig sa loob ng tahimik na bahay. Mainit. Iyon ang unang naramdaman ni Rafael. Isang basang tela ang dahan-dahang ipinupunas sa kanyang noo. Ang bawat haplos ay banayad. Tila ba natatakot na baka mabura siya sa isang maling galaw. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang galit ni Aling Chona ang bumungad sa kanya. Sa halip ang mga mata ni Luna na puno ng pagod, pero bakas ang malasakit. Huwag po muna kayong bumangon, Sir Rafael. Masyadong mabilis ang tibok ng puso niyo kanina. Pinainom ko na po kayo ng gamot na nakita ko sa bag niyo. Hindi nakapagsalita si Rafael. Ang lalamunan niya ay parang tuyong disyerto. Tumingin siya sa paligid. Nasa loob pa rin siya ng bahay, pero sa pagkakataong ito, may kung anong init na nagmumula sa kusina. Isang amoy na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Amoy ng luya at bagong saing na bigas. Bakit? Bakit ka bumalik?
Mahina niyang tanong. Pinalayas na kita. Pinahiya kita. Sandaling natigilan si Luna sa pagpiga ng bimpo. Hindi siya tumingin kay Rafael. Hindi ko po kayo pwedeng iwanan dito ng mag-isa. Sabi po ng nanay niyo bago siya mawala. Bantayan ko raw po ang bahay na to. At kasama po kayo sa tahanang ito, sir. Tumayo si Luna at kumuha ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Dahan-dahan niyang inalalayan si Rafael na makaupo. Ang bawat kilos ni Luna ay praktikal at mabilis. Walang arte. Walang reklamo. Kain po muna kayo. Kailangan niyo ng lakas para sa recovery niyo. Masama po sa heart condition niyo ang masyadong stressed. Habang kumakain si Rafael, nanatili siyang tahimik. Ang lugaw ay malasa. May saktong anghang ng luya na tila ba dahan-dahang tinutunaw ang yelo sa kanyang puso. Pinapanood niya si Luna mula sa malayo. Gabi na. Ang tanging liwanag sa loob ng bahay ay ang maliit na gasera sa hapagkainan. Doon, nakita ni Rafael si Luna na nakaupo sa isang mababang silya. Hawak nito ang isang karayom at sinulid. Buong tiyaga niyang tinatahi ang kay ng tsinelas ni Mateo. Ang tsinelas na napunit nang itulak sila ni Rafael kanina. Ang anino ni Luna sa dingding ay tila isang imahe ng katatagan. Ang kanyang mga daliri, bagaman magaspang sa trabaho, ay gumagalaw ng may kasalanan. Iyon ay isang golden moment na tumagos sa puso ni Rafael, isang ina na bumubuo sa mga bagay na sinira ng ibang tao. Nay? Napatigil si Luna sa pagtatahi nang lumapit si Mateo. Inaantok na ang bata, pero may tanong na tila ba matagal nang nakatago sa isip nito. Kailan po ba darating si Papa? Sabi niyo po, susunod siya sa amin dito. Biglang tumigas ang anyo ni Luna. Ang karayom ay tila nabaon ng malalim sa tsinelas. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo bago dahan-dahang hinaplos ang ulo ng anak. Matulog na tayo, Mateo. Huwag mo nang isipin yun. Walang sagot. Walang paliwanag. Ang katahimikan ni Luna ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Kinaumagahan. Bago pa man tuluyang maglaho ang sungmo, isang malakas na busina ang bumasag sa katahimikan ng burol. Isang makintab at itim na SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Nakasalamin ng itim at may ngiting tila ba pag-aari niya ang buong mundo. Si Victor Salazar. Rafael, ang tagal nating hindi nagkita, pinsan! Sigaw ni Victor habang naglalakad patungo sa pintuan. Balita ko, umuwi ka raw para ibenta ang basurang ito? O baka naman, naghihintay ka lang na mamatay dito? Ang amoy ng Barako coffee na tinitimpla ni Luna sa kusina ay biglang naging mapait, sobrang pait. Ano ba itong amoy na ito? Amoy mahirap. Akala ko ba, Rafael, ay mansyon ang babalikan mo? Bakit parang kural ng baboy ito na may mga kasamang squatter? Tumawa ng nakakarindi si Victor habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang mamahaling panyo. Pumasok siya sa loob ng bahay nang walang pahintulot. Ang kanyang makintab na sapatos ay nag-iiwan ng putik sa malinis na sahig na kapupunas lang ni Luna. Bahagyang humakbang pabalik si Luna, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago sina Mateo at Iya sa kanyang likuran. Victor, anong ginagawa mo rito? Garalgal ang boses ni Luna. Bakit, Luna? Hindi mo ba ako na-miss? O baka naman nakahanap ka na ng bagong provider, kaya nakalimutan mo na ang utang mo sa akin? Tumingin si Victor kay Rafael nang may halong pangungutya. Sayang ka, Rafael. Matalino ka sana sa Manila, pero pagdating dito, nagpapaloko ka sa isang babaeng bayaran. Bawiin mo ang sinabi mo, Victor. Mahina ang boses ni Rafael, pero puno ng banta. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso, ang pamilyar na paninikip ng dibdib na tila ba isang babala. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya papayag na manaig ang kanyang panghihina. Nakita niya kung paano yumuko si Luna sa hiya.
kung paano umiyak ng walang tunog si Iya habang nakakapit sa kanyang ina. Bakit ko babawiin ang katotohanan? Alam ng buong Tagaytay kung paano ka gumapang sa akin noon, Luna. At ngayon, pati ang pinsan ko, nilalandi mo para lang sa bubong na ito? Tama na, sigaw ni Rafael. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puso, pero hindi siya natinag. Umalis ka sa bahay ko, Victor. Ngayon din. Lumapit si Victor kay Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso na at puno ng puot. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at marahas na inihagis ito sa lamesa. Bahay mo? Nagpapatawa ka ba? Ang tatay mo, Rafael. Bago siya mamatay, isinangla niya sa akin ang lupang ito para pambayad sa mga palpak mong investment sa Maynila. Hindi mo ba alam? Ang lahat ng allowance na ipinapadala mo sa kanila galing sa utang na ito. Nanigas si Rafael. Ang bawat salita ni Victor ay parang lason na dumadaloy sa kanyang sistema. Tumingin siya kay Luna, naghahanap ng paglilinaw, pero ang nakita niya ay ang lalong paghahalukip-kip ng babae. Isang maliit na kamay ang humawak sa daliri ni Rafael. Si Iya. Ang bata ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot at pagsumamo. Doon, naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang lakas. Hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa bata na walang malay sa gulo ng mga matatanda. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa mo, Victor, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Pero hindi ko ibibigay ang bahay na ito sa'yo. Hinding-hindi. Ngumiti si Victor, isang ngiting kasing talas ng patalim. Lumapit siya kay Rafael at bumulong sa kanyang tainga. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Huwag kang magmalinis, Rafael. Si Luna, siya ang dahilan kung bakit inatake sa puso ang tatay mo. Gusto mo bang malaman ang totoo? Bago pa makasagot si Rafael, tumalikod na si Victor at naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sa may pintuan at lumingon nang may mapang-aping tingin. May 3 araw kayo para lumayas. Lahat kayo. Kung hindi, ang mga pulis na ang magpapaalis sa inyo sa basurang ito. Tandaan mo yan, Rafael. Ownership is everything. Ang huling narinig nila ay ang malakas na tawa ni Victor habang umaarangkada ang kanyang sasakyan. Iniiwan ang bahay sa isang nakabibinging katahimikan at ang sungmo na tila ba mas lalong bumibigat. Hindi nakatulog ng maayos si Rafael. Ang bawat kaluskos ng hanging pumapasok sa mga siwang ng bintana ay tila ba bulong ni Victor, nagpapaalala sa 3 araw na palugit. Pero nang sumikat ang araw sa Tagaytay, ang sungmo ay tila ba nagbigay daan sa isang kakaibang liwanag. Sir Rafael, aalis po kami ni Mateo. Pupunta po kaming palengke para kumuha ng mga sangkap para sa bibingka. Tawag ni Luna mula sa labas ng kanyang silid. Sasama ako. Nagulat si Luna. Pero sir, ang puso nyo, wag mo na akong tawaging sir. Rafael na lang. At kailangan kong maglakad-lakad. Sa palengke ng barangay, nakita ni Rafael ang isang mundong hindi niya napansin noon. Habang naglalakad sila, bawat tindera ay bumabati kay Luna. O Luna, kumusta ang mga bata? Hele, heto ang sobrang saging ibigay mo kay Iya. Sabi ng isang matandang tindera. Salamat po, Aling Nena. Utang na loob ko po ito sa inyo. Nakangiting sagot ni Luna. Walang bakas ng babaeng bayaran na sinabi ni Victor. Ang nakikita ni Rafael ay isang babaeng iginagalang ng komunidad dahil sa kanyang sipag at kabutihan. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding hiya. Habang siya ay nasa Manila, minaliit niya ang mga taong tulad ni Luna. Hindi alam na sila pala ang tunay na nagpapatakbo sa buhay ng kanyang mga magulang. Pag-uwi sa bahay, naging abala ang lahat. Gusto ni Rafael na tumulong. Hindi siya marunong, pero sinubukan niya. Tutulungan ko na kayo sa paghahalo ng harina. Alok ni Rafael. Naku, Rafael,
Baka mapagod kayo, biro ni Luna. Pero iniabot na rin ang malaking mangkok. Doon nangyari ang isang golden moment. Habang naghahalo, aksidenteng napindot ni Rafael ang isang sachet ng harina at humaboy ito sa kanyang mukha. Naging puti ang kanyang ilong at pisngi. Nanahimik ang lahat ng sandali bago sumabog sa tawa sina Mateo at Iya. Tito Rafael, para po kayong multo, tawa ni Mateo. Napangiti rin si Rafael, isang tunay na ngiti na hindi pilit. Sa unang pagkakataon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nawala. Hindi dahil sa gamot, kundi dahil sa tunog ng tawanan sa loob ng bahay na dati ay puro lungkot lang. Ngunit sa gitna ng saya, napansin ni Rafael ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng kanilang bakuran, nakatingin sa kanila mula sa ilalim ng puno ng santol. Nang mapansin ng lalaki na nakita siya ni Rafael, mabilis itong tumalikod at naglaho sa suong mo. Nang hapong iyon, habang naglilinis ng mga lumang gamit sa kusina para bigyan ng puwang ang mga bagong luto na bibingka, may nalaglag na isang lumang notebook mula sa itaas ng aparador. Sa loob nito, may isang nakatuping liham na hindi pa naisusumite sa koreo. Sulat iyon ng kanyang ina. Ang panimula ng liham ay nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Para sa aking anak na hindi ko na ipakilala, sana ay mapatawad mo ako sa pagtatago ng katotohanan ito. Sino ang tinutukoy ng kanyang ina? Ang liham ay hindi natapos at ang pangalan ng tatanggap ay pununit. Tiningnan ni Rafael si Luna na masayang nagtuturo kay Iya kung paano magbalot ng bibingka sa dahon ng saging. Isang nakakabahalang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Sino ka ba talaga, Luna? Bulong ni Rafael sa kawalan habang nakatingin sa liham na hawak niya. Hindi siya mapakali. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may gustong ipaalala na kinalimutan na niya. Pumunta siya sa bodega, ang silid, kung saan nakatabi ang mga lumang gamit ng kanyang mga magulang na hindi pa niya nabubuksan mula nang siya ay bumalik. Sa dulo ng silid, sa ilalim ng mga lumang kumot, nakita niya ang isang baul. Isang lumang baul na yari sa nara. May mga ukit ng bulaklak na gawa pa ng kanyang lolo. Mabigat ang takip nito, pero sa isang malakas na hila, bumukas ang baul at bumulaga ang amoy ng luma at alikabok. Hinalungkat ni Rafael ang mga laman nito, mga lumang damit, mga sertipiko, at isang maliit na album ng mga litrato. Doon, sa pagitan ng mga pahina, may nahulog na isang kupas na larawan. Nanigas si Rafael. Sa litrato, nakita niya ang kanyang ina. Mas bata pa at masaya. Kalong-kalong ang isang maliit na sanggol. Hindi maikakaila ang mga mata ng bata sa larawan. Iyon ang mga matang nakita niya kay Mateo at Iya. Iyon ang mga mata ni Luna. Sa likod ng larawan, may nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina. Luna, ang anak ng aking puso. Ang regalong iniwan sa akin ng tadhana. Nanginginig ang mga daliri ni Rafael habang binubuksan ang isang lumang sobrang luma na nasa ilalim ng album. Doon niya nahanap ang mga legal na dokumento. Isang guardianship paper. Ang totoo ay anak si Luna ng matalik na kaibigan ng kanyang ina na pumanaw ng maaga. Hindi lang siya basta utusan o tagapag-alaga. Pinalaki siya ng mga magulang ni Rafael bilang isang anak sa lahat ng aspeto, maliban na lamang sa papeles ng apelyido. Napaupo si Rafael sa sahig ng madilim na bodega. Ang lahat ng galit niya, ang lahat ng pagmamaliit niya kay Luna, ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Kaya pala nasa kanya ang susi. Kaya pala nasa kanya ang singsing. Habang siya ay nasa Maynila at abala sa pagbuo ng kanyang imperyo, si Luna ang naging katuwang ng kanyang mga magulang sa bawat hirap at ginhawa. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan. Hinaplos ni Rafael ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Ngayon lang niya napagtanto na sa bawat sulat ng kanyang ina noon na binabanggit ang pangalang Luna. Akala niya ay katulong lang ito.
Hindi niya binigyang halaga ang mga kwento ng kanyang magulang. Namatay ang kanyang mga magulang na ang kasama ay ang anak na pinili nila, habang ang anak na nagmula sa kanila ay naging estranghero. Patawad patawad, bulong ni Rafael habang yakap ang lumang album. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malaking tanong ang bumagabag sa kanya. Bakit alam ni Victor ang tungkol sa ugnayang ito? At bakit pilit niyang itinatago ang katotohanan na may karapatan din si Luna sa tahanang ito? Tila ba may mas malalim pang plano si Victor na hindi lang basta pagkuha ng lupa? Biglang narinig ni Rafael ang malalakas at mabilis na yabag ng mga paa mula sa labas. Ang pintuan ng bodega ay bumukas ng marahas. Si Aling Chona yon, hapo at putla ang muka. Halos hindi siya makapagsalita sa tindi ng kaba. Rafael, Rafael, lumabas ka riyan. Sigaw ni Aling Chona. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Rafael, agad na itinago ang album. Si Mateo. Si Mateo kinuha ni Victor. Isinakay sa sasakyan habang naglalaro sa tapat ng bakuran. Sabi ni Victor, hindi niya ibabalik ang bata hanggat hindi pumipirma si Luna sa pagsuko ng lupa. Ang puso ni Rafael ay tila tumigil sa pagtibok, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot. Ang suong mo sa labas ay tila naging kasing itim ng gabi. Saan dinala ni Victor ang bata? Halos mapatid ang litid ni Rafael sa pagsigaw. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Aling Chona. Mabilis niyang kinuha ang susi ng lumang owner-type jeep ng kanyang ama. Ito lang ang sasakyang kayang humarurot sa lubak-lubak na daan pababa ng bayan. Rafael, ang puso mo, mapapahamak ka. Sigaw ni Aling Chona. Pero huli na. Umungal ang makina ng jeep. Ang bawat kalampag ng sasakyan ay kasabay ng pagpintig ng sakit sa dibdib ni Rafael. Pero mas masakit ang isipin na ang batang tumawag sa kanya ng tito at nagbigay ng tawa sa malungkot na bahay na yon ay nasa kamay ng isang demonyo. Sa opisina ni Victor sa sentro ng Tagaytay, naabutan ni Rafael ang isang eksenang dumurog sa kanyang natitirang pagtitimpi. Si Luna, nakaluhod sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakataikop, nagmamakaawa. Sa isang sulok, nakaupo si Mateo, iyak ng iyak habang binabantayan ng isang bodyguard ni Victor. Victor, parang awa mo na. Bata yan. Huwag mo siyang idamay sa usapan ng lupa. Humagulgol si Luna. Nakatayo si Victor sa harap ni Luna. Hawak ang isang dokumento at ballpen. Nakangisi ito na parang isang haring nanonood sa kanyang alipin. Simple lang naman ang usapan, Luna. Pirmahan mo to. Isuko mo ang karapatan mo sa mana at isuko mo ang guardianship sa bahay. At aminin mong peke ang lahat ng papeles na hawak nyo. Gagawin ko. Gagawin ko ang lahat. Ibigay mo lang sa akin ang anak ko. Isang golden moment ang nasaksihan ni Rafael pagpasok niya sa pinto. Nakita niya kung paano yumuko si Luna, idinikit ang noo sa makintab na sapatos ni Victor. Wala nang natirang pride, wala nang hiya. Para sa isang ina, ang dangal ay walang halaga kung ang kapalit ay ang kaligtasan ng anak. Kahit anong yaman, Victor, kunin mo na. Iyon na ang bahay, iyon na ang lupa. Ibalik mo lang si Mateo sa akin. Bitawan mo sila. Napalingon ang lahat kay Rafael. Hingal na hingal siya, putla ang muka at pawis na pawis. Pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Aba, ang savior dumating na. Palakpak ni Victor. Pero mukhang ikaw yata ang kailangan ng savior, Rafael. Tignan mo nga ang sarili mo. Halos hindi ka na makatayo. Wala kang karapatang gawin ito, Victor. Kidnapping to. Habang humahakbang palapit si Rafael, biglang tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Atyn Galvez, ang dating abogado ng kanyang ama na matagal nang nawawala. Hindi niya ito masagot. Hindi ngayon. Sinubukan ni Rafael na agawin ang dokumento kay Victor, pero mabilis siyang tinulak ng bodyguard. Tumalsik si Rafael at tumama ang kanyang likod
sa gilid ng mesa. Crack! Hindi buto ang narinig niyang tumunog, kundi ang kanyang puso. Isang matinding kirot, parang tinutusok ng libu-libong karayom, ang kumalat mula sa kanyang dibdib, papunta sa kanyang kaliwang braso. Rafael! Sigaw ni Luna. Akmang tatakbo siya palapit kay Rafael, pero hinarangan siya ni Victor. Napaluhod si Rafael, hindi siya makahinga. Ang paningin niya ay dumidilim. Ang bawat paglanghap ng hangin ay parang paghigop ng apoy. Tignan mo, Luna, tawa ni Victor, habang nilalagpasan ng nakabulagta na si Rafael. Ang bayani mo, walang silbi. Mahina, katulad ng tatay niya. Nilapitan ni Victor si Rafael, yumuko, at tinapik-tapik ang pisngi nito ng may pangiinsulto. Huwag kang mag-alala, insan. Kapag namatay ka, ako na ang bahala sa libing mo. Sagot ko na ang kape at tinapay. Sininyasan ni Victor ang bodyguard na bitawan si Mateo. Mabilis na tumakbo ang bata papunta kay Luna. Niyakap sila ni Luna ng mahigpit, pero ang mga mata niya ay nakapako kay Rafael na namimilipit sa sahig. Umalis na kayo sa opisina ko. At Rafael, good luck sa biyahe mo papuntang impyerno. Tumalikod si Victor at pumasok sa kanyang private room. Iniwan silang tatlo. Si Rafael ay unti-unting nawawalan ng malay. Ang huling naramdaman niya ay ang maliliit na kamay ni Mateo na humahawak sa kanyang braso at ang desperadong sigaw ni Luna. At ang tunog ng kanyang puso na pabagal ng pabagal hanggang sa tila huminto ang lahat, galit ang langit. Kasabay ng pagbagsak ni Rafael, bumuhos ang isang malakas na bagyo sa Tagaytay. Ang suong mo ay napalitan ng malalakas na patak ng ulan na tila mga latigong humahampas sa bubong ng lumang owner-type jeep. Nay, natatakot po ako. Iyak ni Iya habang nakakapit sa likod ng upuan. Huwag kayong bibitaw, malapit na tayo. Sigaw ni Luna habang pilit na kinokontrol ang manibela. Madulas ang daan. Ang bawat kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa maputlang mukha ni Rafael na nakasandal sa passenger seat. Wala siyang malay. Malamig ang kanyang balat. Singlamig ng hangin na pumapasok sa sasakyan. Rafael, lumaban ka. Parang awa mo na. Huwag kang bibitaw. Sinubukan ni Luna na dumaan sa main road papuntang ospital, pero hinarang sila ng isang tumumbang puno at rumaraga sa ang tubig baha. Putol ang daan. Wala silang choice. Walang signal ang telepono. Ang tanging ligtas na lugar ay ang lumang bahay sa taas ng burol. Pagdating nila, binuhat ni Luna si Rafael. Hindi niya alam kung saan siya humugot ng lakas. Marahil ay sa takot o marahil ay sa pagmamahal. Sa tulong ni Aling Chona na nag-aabang sa pinto, naipasok nila ang binata bago tuluyang mawalan ng kuryente ang buong barangay. Dilim. Tanging ang liwanag ng kidlat at isang aandap-andap na kandila ang tumatanglaw sa kanila. Inilapag nila si Rafael sa sofa. Nanginginig ito sa lamig pero pawis na pawis. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Wala tayong Doktor Luna. Anong gagawin natin? Taranta ni Aling Chona. Painitin niyo ang tubig. Kumuha kayo ng maraming kumot. Utos ni Luna. Ang kanyang boses ay matatag kahit na sa loob-loob niya ay gumuguho na ang kanyang mundo. Lumapit sina Mateo at Iya. Umiiyak ang mga bata pero hindi sila lumalayo. Hinawakan ni Mateo ang kaliwang kamay ni Rafael at si Iya naman sa kanan. Tito Rafael, ang lamig po ng kamay niyo. Hikbi ni Mateo. Dito lang po kami. Painitin namin kayo. Ito ang golden moment sa gitna ng unos. Habang humahagupit ang bagyo sa labas, sa loob ng maliit na bahay, 3 tao ang nagsisilbing lifeline ni Rafael. Si Luna, na walang tigil sa pagmasahe sa dibdib at paa ni Rafael, at ang 2 bata na nagbibigay ng init ng kanilang mga katawan. Rafael, narinig mo ba sila? Bulong ni Luna sa tainga ni Rafael. Ang kanyang luha ay pumapatak sa pisngi ng lalaki. Nangako ka, sabi mo,
Wala nang aalis. Sabi mo, pamilya tayo, panindigan mo yan. 1 oras ang lumipas, 2 oras. Ang bawat sandali ay parang taon. Unti-unti, bumagal at naging regular ang paghinga ni Rafael. Ang kanyang kilay na kanina ay nakakunot sa sakit ay dahan-dahang umaliwalas. Buhay siya. Nalagpasan nila ang pinakamahirap na gabi. Napaupo si Luna sa sahig, pagod na pagod. Niyakap niya ang mga bata na nakatulog na sa tabi ni Rafael. Akala niya ay tapos na ang bangungot. Tok! 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 Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Sino ang kakatok sa gitna ng ganitong bagyo? 3:00 na ng madaling araw. Kinabahan si Luna. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa pinto. Sino yan? Walang sumagot, pero muling kumalabog ang pinto. Mas malakas, mas mapilit. Nang buksan ni Luna ang pinto, ang hangin at ulan ay pumasok sa loob. At sa gitna ng dilim, sa ilaw ng isang flashlight, nakatayo si Victor Salazar. Nasa likod niya ang 2 pulis at ilang kalalakihan na may dalang mga gamit panggiba. Basang-basa si Victor, pero ang ngiti sa kanyang mukha ay tuyong-tuyo at puno ng malisya. Magandang umaga, Luna. Pasensya na sa istorbo, sabi ni Victor habang humahakbang papasok. Tinutulak si Luna patabi. Nabalitaan ko kasing critical si Insan. Ayaw ko naman na abutan pa siya ng umaga dito. Sayang ang oras. Itinaas ni Victor ang isang papel na may tatak ng korte. Eviction order. Effective immediately. Dahil delikado ang structure ng bahay sa bagyo, kailangan itong i-demolish. Ngayon din. Victor! May sakit siya! Mamamatay siya kapag inilabas mo siya sa ganitong panahon. Sigaw ni Luna. Humarang sa harap ng sofa kung saan nakahiga si Rafael. E di mas maganda. Bulong ni Victor. Sapat lang para marinig ni Luna. Mas mabilis ang proseso ng mana. Sumenya si Victor sa mga tauhan niya. Ilabas ang pasyente at gibain ang pader. Huwag niyo siyang hawakan. Parang awa niyo na. Pilit na inaabot ni Luna ang kamay ni Rafael habang hinihila siya ng 2 tauhan ni Victor. Sa gitna ng sala, binuhat na ng mga lalaki ang walang malay na si Rafael. Ang ulan at hangin ay humahampas sa nakabukas na pinto. Tila nagbabadyang lunukin ang sino mang ilabas sa gabing iyon. Bilisan niyo! Itapon niyo sa labas yan! Sigaw ni Victor habang sinusindihan ang isang sigarilyo. Tila ba nanonood lang ng isang palabas. Bitawan niyo ako. Mahina ang boses, pero sapat para magpatahimik sa buong kwarto. Hindi ito boses ng isang mamamatay na tao. Boses ito ng isang Monteverde. Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pamumutla at panghihina, ang kanyang tingin ay matalim, nakapako kay Victor. Iwinasiwas niya ang kamay ng lalaking humahawak sa kanya. Pinilit niyang tumayo. Nagigiwang, pero nakatayo. Rafael, huwag! Ang puso mo! Sigaw ni Luna. Pero itinaas ni Rafael ang kanyang kamay para pigilan ito. Victor, simula ni Rafael. Ang boses ay paos pero buo. Bago mo ako palayasin sa pamamahay ko, siguraduhin mo munang totoo ang papel na hawak mo. Tumawa si Victor ng mapakla. Nagdedeliryo ka na ba? Authenticated ito ng korte. Talaga? Humugot ng malalim na hininga si Rafael. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang isang lukot na papel. Ang medical record ng kanyang ama na nakuha niya sa drawer kahapon. Ang dokumento mo ay may petsang May 10, 23, ang araw kung kailan sabi mo, isinangla ni Papa ang bahay. Itinaas ni Rafael ang hawak niyang papel sa harap ng pulis na kasama ni Victor. Pero ito ang medical certificate ni Papa. May 5, 2023, na-stroke siya at na-paralyze ang buong kanan niyang katawan. He couldn't even hold a spoon, let alone sign a contract. Namutla si Victor. Ang sigarilyo sa kanyang bibig ay nahulog. At ang pirma sa dokumento mo? Pagpapatuloy ni Rafael,
Humahakbang palapit kay Victor kahit na nanginginig ang kanyang tuhod. Pulido, walang garalgal. Masyadong perfect para sa isang taong nasa ICU noong mga panahong yon. Forgery, Victor. Falsification of public documents at kidnapping. Dahil sa ginawa mo kay Mateo kanina. Tumingin ang pulis kay Victor. Sir Victor, totoo ba ito? Huwag kang maniwala sa kanya. Sinungaling yan. Sigaw ni Victor pero bakas na ang takot sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, lumiwanag ang labas ng bahay. Hindi kidlat, kundi mga flashlight. Maraming flashlight. Kapitan, dito po! Boses iyon ni Aling Chona. Pumasok sa bahay ang kapitan ng barangay, basang-basa sa ulan, kasama ang totoong chief of police ng Tagaytay at si Attorney Galvez, ang abogado ng ama ni Rafael na matagal na palang nag-iipon ng ebidensya laban kay Victor. Victor Salazar, sabi ng chief of police habang ipinapakita ang warrant of arrest. You are under arrest for fraud, forgery, and child abuse. Gumuho ang mundo ni Victor. Sinubukan niyang tumakbo sa pinto pero hinarangan siya ng mga taumbayan, mga kapitbahay na tinulungan ni Luna sa loob ng maraming taon. Ang squatter na minamayahaliit niya ay may pamilyang mas malaki kaysa sa kanya. Lumapit si Rafael kay Luna at sa mga bata. Inakbayan niya sila. Ginawang panangga ang sarili niyang katawan. Humarap siya kay Victor na ngayon ay pinupusasan na. Sabi mo, ownership is everything, Victor. Mali ka. Loyalty is everything. And this? Tiningnan ni Rafael sina Mateo, Iya at Luna. This is my family at hindi mo na sila kailanman masasaktan. Isang golden moment ang namayani. Sa gitna ng naghihingalong bagyo, nakatayo si Rafael, hindi bilang isang mayamang heredero, kundi bilang isang haligi ng tahanan. Habang hinihila ng mga pulis si Victor palabas sa ulanan, huminto ito sandali sa tapat ni Luna. Ang kanyang muka ay puno ng puot at desperasyon. Huwag kang magpakasaya, Luna. Sigaw ni Victor, ang boses ay nangingibabaw sa hangin. Akala mo ba tapos na? Tanungin mo, yang Rafael mo, kung bakit siya bumalik. At tanungin mo ang sarili mo. Alam mo ba talaga kung sino ang pumatay sa asawa mo? Natigilan si Luna. Ang kulay sa kanyang mukha ay muling naglaho. Tumingin siya kay Victor, tapos kay Rafael. Anong ibig niyang sabihin? Bulong ni Luna. Pero bago pa makasagot si Rafael, isinakay na si Victor sa mobile. Ang naiwan lang ay ang tunog ng sirena na humahalo sa ihip ng hangin at ang isang bagong tanong na tila mas malamig pa sa bagyo. Humupa na ang bagyo, pero ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi kaysa sa kulog. Wala na si Victor, wala na ang mga pulis, pero ang kanyang huling mga salita ay naiwan na parang mantsa sa hangin. Nakaupo si Luna sa hagdanan ng beranda, nakatulala sa kawalan. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang asawa. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Dala niya ang isang tasa ng mainit na salabat. Umupo siya sa tabi ni Luna, hindi masyadong malapit, pero sapat para maramdaman ng babae na hindi siya nag-iisa. Rafael. Basag ang boses ni Luna. Totoo ba? May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Dante? Huminga ng malalim si Rafael. Inilabas niya ang isang folder na ibinigay sa kanya ni Attorney Galvez kanina bago ito umalis. Hindi ako, Luna, pero ang pamilya ko. At ang kawalan ko ng pakialam noon, siguro may bahagi kami. Binuksan ni Rafael ang folder. Ito ang logbook ng construction company ni Victor. Si Dante, hindi siya namatay dahil sa simpleng aksidente o dahil lasing siya, gaya ng pinalabas ni Victor sa police report. Namatay siya sa fatigue, pagod. Tinuro ni Rafael ang mga petsa. Pinagtrabaho siya ni Victor ng 20 oras araw-araw sa loob ng 3 buwan para bayaran ang interes ng utang nyo. Interes na iligal. Nang bumagsak siya sa scaffolding dahil sa antok, tinawag itong negligence ni Victor para hindi siya magbayad ng insurance. Napahagulgol si Luna.
Ang sakit na tinago niya ng ilang taon, ang paniniwalang pabaya ang kanyang asawa, ay napalitan ng galit at awa. Niyakap niya ang sarili. Tila ba guguho siya anumang oras. Sa sandaling iyon, hindi nag-isip si Rafael. Inakbayan niya si Luna. Hinayaan niyang umiyak ang babae sa kanyang balikat. Hinayaan niyang basain ng luha nito ang kanyang damit. Wala na siya, Luna. Pero nandito ka pa. Nandito sina Mateo at Iya. At hindi ko hahayaang matulad ang kapalaran niyo sa kanya. Kinaumagahan, sa likod bahay nagsiga sila. Isang golden moment ang naganap sa ilalim ng banayad na sikat ng araw. Isa-isang inihagis ni Luna ang mga lumang demand letter, ang mga pekeng kontrata ni Victor, at ang mga alaala ng takot. Pinanood nila ni Rafael habang nilalamon ng apoy ang papel, at kasabay nitong tinutupok ang bigat sa kanilang mga dibdib. Ang usok ay pumailan lang sa langit, parang isang panalangin ng pasasalamat. Salamat, Rafael, ngiti ni Luna. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya na abot hanggang mata. Kung hindi ka dumating, siguro abo na rin kami ngayon. Hindi ako ang nagligtas sa inyo, Luna, sagot ni Rafael, nakatingin sa mga batang naglalaro ng habulan sa damuhan. Kayo ang bumuhay sa akin. Masaya sana ang lahat. Payapa. Plano na ni Rafael na ipaayos ang bubong at gawing formal ang adoption kay Luna bilang kapatid. Pero bandang hapon, tumunog ang cellphone ni Rafael. Dr. Santos calling. Lumayo si Rafael para sagutin ito. Habang nakikinig siya sa kabilang linya, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Rafael, seryosong sabi ng doktor sa kabilang linya. Yung huling test results na pinadala ni Attorney Galvez, mas malala ang kondisyon mo kaysa sa inaakala natin. Your heart is failing fast. May nahanap kaming donor, pero kailangan mong lumipad pa Manila ngayong gabi. Ngayon na. Paano kung hindi ako tumuloy? Tanong ni Rafael, nakatingin kay Luna na naghahanda ng hapunan. Then you have a month. Maybe less. It's 50-50 sa operating table, Rafael. Pero kung dyan ka mananatili, it's 0. Ibinaba ni Rafael ang telepono. Ang amoy ng pritong isda at sinangag ay pumuno sa bahay. Amoy ng pamilya. Amoy ng tahanan. Kain na tayo. Masayang tawag ni Mateo. Lumingon si Rafael. Nakangiti sila sa kanya. Paano niya sasabihin na kailangan niyang umalis para mabuhay kung ang buhay niya ay nandito na? Umupo siya sa kabisera. Tahimik. Ang tunog ng mga kutsara at tinidor ay tila ba nagbibilang ng mga segundong natitira sa kanya. Mabigat ang hangin sa loob ng bahay ng gabing iyon. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng zipper ng maleta ni Rafael ang maririnig. Nakaupo si Luna sa gilid ng kama, pinapanood ang bawat galaw ni Rafael. Gusto niyang magtanong, gusto niyang pigilan ito, pero alam niyang kailangan ito ni Rafael para mabuhay. Luna, basag ni Rafael sa katahimikan. Lumapit siya at iniabot ang isang set ng susi at isang makapal na sobre. Sa'yo na to. Ang titulo, ang bank accounts para sa pag-aaral ng mga bata. Lahat nasa pangalan mo na. Nanginig ang kamay ni Luna. Hindi niya tinanggap ang sobre. Huwag kang magsalita na parang namamaalam ka, Rafael. Babalik ka, di ba? Sabi mo, pamilya tayo. Ang pamilya, hindi nang iiwan. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Luna at pilit na inilagay ang sobre sa palad nito. Kaya nga kailangan kong umalis para may babalikan pa ako. Luna, 50-50 ang sabi ng doktor. Kung sakaling hindi kayanin ng puso ko. Tumigil ka! Tinakpan ni Luna ang bibig ni Rafael gamit ang kanyang palad. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kakayanin mo dahil hihintayin ka namin dito araw-araw. Tumango si Rafael bagaman may takot sa kanyang mga mata. Pangako, pipilitin ko. Bago siya lumabas ng kwarto, dumaan muna si Rafael sa kusina. Kumuha siya ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa
at isiniksik ito sa loob ng lumang garapon ng biskwit, ang paboritong taguan ng merienda ng mga bata. Buksan niyo lang ito kapag hindi na ako nakabalik, bulong niya sa sarili. Kinaumagahan, sa tapat ng gate, nag-aabang ang isang arkiladong van. Mabigat ang sungmo, parang ayaw siyang paalisin ng Tagaytay. Tito Rafael! Tumakbo si Mateo palapit kay Rafael. Hawak ang kanyang paboritong teddy bear na may tastas na ang tenga at wala ng isang mata. Tito, isama niyo po si Bantay, sabi ni Mateo. Sabay abot sa oso. Matapang po yan. Hindi niya kayo hahayaang masaktan sa ospital. Lumuhod si Rafael at niyakap ng mahigpit ang bata. Ito ang golden moment na dadalhin niya sa operating room. Ang amoy ng baby powder at gatas ni Mateo, ang init ng yakap nito, ito ang magiging lakas niya. Salamat, Mateo. Iingatan ko si Bantay. At pagbalik ko, sabay tayong maglalaro, ha? Hinalikan ni Rafael sa noo si Iya at huli siyang humarap kay Luna. Walang salita ang sapat. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Nagpapalitan ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin. Mag-ingat ka, garalgal na sabi ni Luna. Alagaan mo ang tahanan natin, sagot ni Rafael. Pumasok na siya sa van. Umandar ang makina. Habang lumalayo ang sasakyan, nakatingin si Rafael sa side mirror. Nakita niya sina Luna, Mateo, at Iya na kumakaway habang unti-unting nilalamon ng suong mo ang kanilang figura. Paliit ng paliit, palayo ng palayo. Biglang kumirot ang dibdib ni Rafael. Isang matinding tusok, mas masakit kaysa sa dati. Napahawak siya sa upuan, napapikit sa sakit. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng driver, nakatingin sa rearview mirror. Hindi makasagot si Rafael. Ang hawak niyang teddy bear ni Mateo ay napisil niya ng mahigpit. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang tanging nasa isip niya, aabot pa ba ako? Ang tunog ng makina ng sasakyan ay unti-unting humina, parang tibok ng puso na napapagod na. 6 na buwan. Ganoon katagal bago muling nahawi ang sungmo sa Tagaytay ng tuluyan. Sa loob ng 6 na buwan, maraming nagbago. Ang lumang bahay na dati ay kulay abo at puno ng anay. Ngayon ay nagniningning na sa kulay puti at asul, mga kulay ng pag-asa. Ang dating maputik na bakuran, ngayon ay puno na ng mga namumulaklak na sunflowers na itinanim ni Mateo. Linggo ng umaga. Abala si Luna sa kusina. Ang amoy ng vanilla at freshly baked bibingka ay humahalo sa simoy ng hangin. Mateo, dahan-dahan lang sa paghalo ng itlog, paalala ni Luna habang inaayos ang apron ni Iya. Kailangan smooth ang texture para masarap. Opo, Nay, masiglang sagot ni Mateo. Masaya sila, payapa. Pero sa bawat sulok ng magandang bahay na yon, may kulang. May isang silyang laging bakante sa hapagkainan. May isang tasa ng kape na walang umiinom. Biglang tumahol ang aso ng kapitbahay. Isang puting taxi ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bagong pinturang gate. Napahinto si Luna sa paghahalo. Kumabog ang dibdib niya, hindi sa takot, kundi sa isang pag-asang matagal na niyang iniingatan. Bumukas ang pinto ng taxi. Unang lumabas ang isang pares ng rubber shoes. Sumunod ang isang pamilyar na teddy bear. Si Bantay, na ngayon ay may bago ng mata at tahi ang tenga. At huli, lumabas ang isang lalaki. Hindi ito ang Rafael na umalis 6 na buwan na, ang nakararaan. Payat, maputla, at laging pagod. Ang lalaking nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw ay may laman na ang pisngi, may kulay na ang balat, at ang tindig ay tuwid at matikas. Tito Rafael, sabay na tumakbo sina Mateo at Iya palabas ng gate. Hindi ininda ni Rafael ang bigat ng mga bata. Sinalubong niya sila ng isang mahigpit na yakap. Binuhat si Iya at ginulo ang buhok ni Mateo. Na-miss ko kayo, mga champions. Nakangiting bati ni Rafael.
Ang boses niya ay buo, walang bahid ng hingal. Lumabas si Luna sa hiwaga ng kusina. Nakatayo siya sa beranda. Ang kanyang mga kamay ay puno pa ng harina. Hindi siya makagalaw. Parang isang panaginip na ayaw niyang magising. Ibinaba ni Rafael ang mga bata at dahan-dahang naglakad palapit kay Luna. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kasiguraduhan. Huminto siya sa harap ni Luna. Tinitigan ito sa mata. Nandito na ako. Bulong ni Rafael. Tuloy ba ang baking natin? Hindi napigilan ni Luna ang kanyang luha. Akala ko hindi ka nababalik. Ang tagal mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? May babalikan ako. Kinuha ni Rafael ang isang apron na nakasabit sa gilid. Isinuot niya ito, kahit na nakasuot pa siya ng maayos na polo. Tumingin siya kina Mateo at iyan na nakasilip sa kanila. Kinikilig. Biglang napahawak si Rafael sa kanyang dibdib at napaluhod sa harap ni Luna. Rafael, ang puso mo, sigaw ni Luna. Akmang aalalayan siya. Pero ngumiti lang si Rafael. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang apron. Hindi gamot ang inilabas niya, kundi isang maliit na kahita. Binuksan niya ito. Isang simpleng singsing na pilak ang laman. Maayos na ang puso ko, Luna. Pero sa tingin ko, kulang pa rin ito. Kung hindi ikaw at ang mga bata ang laman nito. Napasinghap si Luna. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang mga kamay na may harina. Kaya nagkaroon ng puting marka ang kanyang mukha. Natawa si Rafael, ang golden moment ng kanilang bagong simula. Luna, Mateo, Iya, mula ngayon, wala nang chu o catch, wala nang sir o maid. Pamilya na tayo. Papayag ba kayong maging Mrs. Monteverde ka at maging opisyal na tatay niyo ako? Yes, yes, tito. Sigaw ng mga bata. Tumango si Luna, ang luha at ngiti ay nagahalo sa kanyang mukha. Oo, Rafael, oo. Isinuot ni Rafael ang singsing kay Luna. Tumayo siya at niyakap ang kanyang mag-iina. Sa di kalayuan, tumunog ang kampana ng simbahan ng Tagaytay. Tila ba binabasbasan ng kanilang pagsasama. Ang sungmo sa paligid ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng init ng araw na tumatagos sa kanilang yakap. Iba na ang ihip ng hangin sa Tagaytay. Kung dati ay dala nito ang lamig na tumatagos hanggang buto, ngayon ay tila yakap na ito ng isang lumang kaibigan. Maagang nagising si Rafael. Nakaupo siya sa paborito niyang silyang yantok sa beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Sa kanyang dibdib, sa ilalim ng kanyang t-shirt, ay may isang mahabang peklat. Ang marka ng operasyon, ang marka ng kanyang pangalawang buhay. Dati, kinahihiya niya ang kanyang kahinaan. Ngayon, itinuturing niya itong medalya ng kanyang pakikipaglaban. Papa, kain na po. Napalingon si Rafael. Si Mateo, na ngayon ay mas matangkad na at puno ng sigla, ang tumatawag sa kanya. Papa, ang sarap pakinggan. Mas masarap pa kaysa sa anumang titulong CEO o Sir na narinig niya sa buong buhay niya. Sa hapagkainan, walang mamahaling steak o imported na wine. Ang nakahain ay sinangag na maraming bawang, pritong tuyo, kamatis na may itlog na maalat, at ang signature bibingka ni Luna. Simple, payak. Pero para kay Rafael, ito ang pinakamasarap na piging sa mundo. Dahan-dahan sa pagkain, Iya. Saway ni Luna habang pinupunasan ang gilid ng labi ng anak. Tumingin siya kay Rafael at ngumiti. Isang ngangiting puno ng kapanatagan. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pangamba na baka bukas ay palayasin sila. Iniisip mo pa rin ba ang Manila? Tanong ni Luna habang nilalagyan ng kanin ang plato ni Rafael. Umiling si Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Luna sa ibabaw ng mesa. Ang Manila ay lugar ng trabaho ko. Pero ito, tumingin siya sa paligid, sa mga batang nagtatawanan, sa sikat ng araw na tumatama, sa mga bagong tanim na bulaklak, at sa babaeng nagturo sa kanya
kung paano magmahal. Ito ang buhay ko. Dumaan si Aling Chona sa tapat ng bakuran. May dalang basket ng gulay. O Rafael, Luna, may sobrang kalabasa ako dito. Pang-uulamin niyo mamaya. Sigaw ng matanda. Salamat po, Aling Chona. Pasok po kayo. Magkape muna. Aya ni Rafael. Dati, isasarado niya ang pinto sa mga usisero. Ngayon, bukas na ang gate ng Monteverde. Natutunan niya na ang yaman ay hindi itinatago sa loob ng baul o bangko. Ito ay pinalalago sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kapwa. Natapos ang almusal sa kwentuhan at tawanan. Si Victor ay nagbabayad na sa kanyang mga kasalanan sa kulungan. Ang nakaraan ay hindi kinalimutan, pero inilagay na sa tamang lugar bilang pundasyon ng kanilang katatagan. Tumayo si Rafael at lumapit sa gilid ng beranda. Ang sungmo ay unti-unti nang nawawala. Ipinapakita ang ganda ng bulkan sa lawana. Minsan, kailangan mong mawala para mahanap ang sarili mo. Kailangan mong masugatan para malaman mong kaya mo palang gumaling. At minsan, ang tahanan na hinahanap mo ay hindi isang lugar, kundi isang tao. O dalawang makukulit na bata at isang matapang na babae. Lumapit si Luna at sumandal sa balikat ni Rafael. Handa ka na ba para sa araw na ito? Tanong niya. Humigpit ang yakap ni Rafael sa kanya. Kasama kayo. Handang-handa na ako. At sa Tagaytay, sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, natutunan nila ang pinakamahalagang leksyon. Ang kaligayahan ay hindi hinihintay. Ito ay pinipili at inaalagaan araw-araw. At doon nagtatapos ang kwento ni Rafael at Luna sa isang simpleng umaga sa Tagaytay kung saan ang sikat ng araw ay tuluyan nang humawi sa dilim ng kahapon. Isang malalim na pasasalamat po mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin hanggang sa huling pahina ng kanilang buhay. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang kwentong ito, ilang beses din akong napahinto at napaluha. Lalo na noong mga sandaling akala natin ay bibigay na ang puso ni Rafael at noong makita natin ang walang hanggang sakripisyo ni Luna para sa batang hindi naman niya kadugo. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga totoong damdamin ng bawat taong minsan nang naramdaman na sila ay nag-iisa o silang mga naghahanap ng lugar na matatawag na tahanan. Nais ko sanang ipaalala sa inyo na gaya ng hamog sa Tagaytay, ang anumang bigat na dinadala nyo ngayon ay lilipas din. Ang pagmamahal ay hindi laging madali at ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay madalas na pinakamahirap gawin. Ngunit tulad ni Rafael at Luna, sana ay huwag tayong matakot na buksan muli ang ating mga pinto. Dahil minsan, ang pamilyang matagal na nating hinahanap ay hindi pala ang mga taong kasama natin mula pagkabata, kundi ang mga taong pinili nating papasukin at manatili sa ating buhay. Kayo po, mga minamahal kong taga-subaybay, ano sa tingin nyo? Naniniwala ba kayo na ang dugo ay hindi ang tanging batayan ng pagiging pamilya? Kaya nyo rin bang tanggapin at mahalin ang isang tao ng buong buo, kasama ang kanilang nakaraan, gaya ng ginawa ni Rafael kay Luna at sa mga bata? Gusto ko pong marinig ang inyong mga kwento at opinyon sa ating comment section. Kung naantig ang inyong puso ng kwentong ito, sana po ay mag-iwan kayo ng like at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na kailangan ng kaunting pag-asa. Maraming salamat po sa inyong oras at pagmamahal. Title: Sa Likod ng Hamog Story by Kikilig at Luha Channel. Narrator: Clara.